Simula ngayon, hindi na ako bibili ng chicken nuggets. Napakadali lang pala gawin at saka napakasarap pa. Ay naku, mag-start na tayo. Sa isang bowl, ilalagay ko yung ground chicken. Chicken na giniling. So, yung nasa party ng chicken breast. Kasi pag chicken thighs, masyadong fatty. So, chicken breast ang gagamitin natin. Nasa mga 700 grams yan. Hindi umabot ang 1 kilo. Bago tayo magsimula, ipapakilala ko yung mga pinaglalagay ko. So, itong 5 pinaglalagay ko na mga spicy ay 1/2 teaspoon. Ito si garlic powder. Ito naman isa ay chicken mix spicy. Ito namang isa ay si white pepper. Ito namang isa ay si sugar. And then yung salt. Lahat na yan ay 1/2 teaspoon. Yung 5, 1/2 teaspoon lang. Kasi pag medyo matapang yung lasa at damihan natin, medyo matapang na para sa mga kiddos. Ito naman ay 2 tablespoon na cornstarch. Kahit anong starch na meron kayo. Ito namang kabila ay yung milk powder yan. Milk powder yung ginamit ko 3 tablespoons. So lahat ng yan ay ihahalo ko dito sa ating giniling na manok. So ibuhos ko ang lahat pati pagmamahal. Charot. Gagamit kayo ng gloves kung gusto nyo. Kung ayaw nyo naman ay kakamayin nyo lang. So ako naghugas muna ako ng gamay bago ko siya nilamutak. Bago ko ito minimix lahat. So kailangan nakamix ito ng lahat. Dahil pag hindi, pangit yung lasa. Alam nyo na yon. Bago ko pala ito prituhin o bago nyo prituhin, ay kailangan ilagay muna natin ito sa freezer ng mga 1 hour. So pagkatapos nating i-mix na ito, ilagay natin siya sa hulmahan. Kahit anong lagayan na meron ko, pwede naman. Ang gagamitin ko itong styrofoam. Kung mga 1 oras lang natin siya ilagay sa freezer. So dito ilalagay ko na siya. Pagkalagay, ipa-flat lang natin. Ipa-flat siya para naman pantay kasi mamaya pag ginawa na natin yung chicken nuggets o niluto na natin yung chicken nuggets, pag hindi kasi pantay, madaling maluto yung isa, mahilaw naman yung isa. Kaya mas maganda talaga flat. So dito sa kabila naman ay ganun din ang gagawin ko. Pagkalagay, ipa-flatten ko rin siya. So ready na ito, ika-cover ko lang siya ng sarang wrap and then ilalagay ko siya sa freezer. After 1 hour, ganito na po yung niya, medyo matigas na siya. Hindi na siya malambot. Meron akong hinanda dito sa kabila na harina. All-purpose flour yan. So ang gagamitin, madali lang talaga. Kukutsarain ko lang siya ng ganyan. Kasi kung kakamayin nyo yan, malamig. So malamig siya. So masakit siya sa kamay. So nasan niya kung anong mga diskarte nyo. Basta yan. Pagkalagay nyo dyan sa harina, itaktak nyo para naman hindi masyadong madikit. Marami yung harina nakadikit dyan. Basta lang siya mabuo. Hindi lang siya magkahiwalay-hiwalay. Kaya yun, ginamitan ko ng harina. So, nasa sa inyo kung anong diskarte yung paggawa, kung bilugin nyo or anuhin nyo. Basta ganito yung style ko. Flatten, so mas madali siyang maluto. Ang pagluto ko nito ay 5 minutes, 4 minutes, and 3 minutes. Para makita ko talaga kung ano yung mas magandang resulta. Yung 5 minutes ba o yung 3 minutes ba o yung 4 minutes ba. Mas gusto ko kasi crunchy. Ang chicken nuggets pag bumili kayo ay manilaw-nilaw. Hindi ako naglalagay ng food color kaya hindi siya madilaw. So, yung mantika no na pinapainit ko ay mainit na talaga. Piprituhin ko lang siya isa-isa. Mas maganda wag marami pag kukunti lang ang spasyo ng inyong paglulutuan kasi matagal maluto pag marami ang ilalagay nyo. Babaliktarin ko lang siya. So gaya ng sinabi ko, may 5, 4, 3 minutes ang gagawin ko dito. Titignan ko kung ano yung mas maganda pero magugustuhan ko dito ay yung crunchy. So ito na niluto ko na lahat. Yan yung kulay na medyo dark ay yung 5 minutes. Yung mga kulay na hindi masyadong dark ay yung 4 minutes. At saka yung sa gitna ay 3 minutes. Alam nyo guys, nung niluto ko ito, kinabukasan, gabi ko na kasi niluto. Nung kinabukasan pagising ko, 4 na piraso na lang talaga natira. Halos naubos sa panganay ko at saka sa pangalawa kong anak. So ibig sabihin masarap siya. Gawa na kayo para sa pangbaon ng anak nyo. Hindi kayo magsisisi. Thank you for watching guys. Sana kung makagawa kayo, mag-comment kayo sa baba.